Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. And may guys, wala pong bayad to, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin nga po today sa video, peace rally ng INC. Sinong nakinabang? Ang mga politiko o ang taong bayan? Yan ang ating pag-uusapan guys dahil nga kakatapos ng kahapon ng napakalaking rally ng INC. Umabot mahigit 1,000,000. Diba? Sobrang dami nila. So tayo, nire-respeto natin ang kanilang panawagan. Unang-una, napakaganda. Diba? Peace rally. Kapayapaan. Diba? Sino ba naman ang ayaw sa kapayapaan? Sino ba naman bang may gusto sa kaguluhan? Pero sa kabila ng yan, maraming mga lumalabas, di ba? Na speculation. Sinasabi kasi ng INC na ang kanilang peace rally na yan ay pangsuporta dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Una, bakit nila sinabi pangsuporta? Dahil naglabas nga ng opinion itong si PBBM, di ba? Regarding sa impeachment na ipapile kay VP Sara Duterte. Kaya sabi ng iglesia, sinusuportahan namin itong si Pangulong Bongbong Marcos, ayaw namin sa impeachment. Pero kung titignan natin guys, di ba? Sa sitwasyon, ang pumapabor dito o ang nakakuha ng pabor dito, itong si Vice President VP Sara. Di ba? Dahil kung ayaw nila ng impeachment, walang trial na magaganap. Unang-una, ano ba ang impeachment? Ang impeachment ay naaayon sa batas. Pinapayagan ng konstitusyon natin mula noong 1987. Kasi yan ang pinakamabilis na 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 korte para sa mga matataas na leader natin. Impeachment. At hindi na yung bago, di ba? Nangyari na kay Erap, nangyari na rin sa dating Justice Renato Corona. Pero ang tanong, paano kaya ang mga congressman at mga senador? Natakot kaya dahil nagpakita ng pwersa itong INC? Gagawin pa kaya nila ang kanilang trabaho? Mukhang ngayon, nararamdaman natin, lumalamig. Di ba? Ang mga congressman at mga ibang senador dahil sa nangyari nito. So kung ilalagay po natin sa tama, di ba? Kung ilalagay natin ito sa tama, ano ba ang importante? Yung sinabi ba ni BBM, ayaw namin ng impeachment? Yung bang sinabi ng INC, hindi kami pabor dyan sa impeachment? Di ba? O pagdating kay BP Sara, natural, ayaw niya ng impeachment. Paano naman ang trabaho ng Kongreso? Ang mga senador at saka yung mga congressman. So, hindi na ba nila gagawin ang kanilang trabaho? Di ba? Kasi diyan na magkakatalo. Unang-una, hindi naman ito usapin ng away ng Marcos Romualdez versus Duterte. Dahil sa impeachment na yan, ang iniimbestigahan, di ba? Na di umano, yung paggasta ni VP Sara sa 125 million, hindi lang, di ba? Umabot ng 625 million ayon sa investigasyon ng Kongreso o ng mga congressman. Di ba? Hindi ba dapat kung titignan mo, ang taong bayan ang iyong susundin, ang kapakanan ng taong bayan, unang-una, pera po natin lahat yan. Yung pinag-uusapan yan, hindi po nila yung pera. Pera natin lahat yan. Di ba? So kung titignan natin, ang issue natin ay sa kaban ng bayan. Huwag na natin tignan kung si VP Sara yan o si BBM. Nagkataon sila yung nandyan na sa pwesto. Hindi ba dapat, di ba? Kung wala naman talagang kasalanan, walang tinatago, itong si VP Sara ay kanyang haharapin, matapang niyang haharapin ang impeachment, di ba? At pag hinarap niya, di ba, magkakaroon siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili para malinis din, di ba, ang kanyang pangalan. Di ba? Kung talagang tiwala siya sa kanyang sarili, talagang ipapamukha niya dito sa mga congressman, di ba, na nagsabing
may katiwaliang na di umano'y nangyari sa confidential fund. Ayon na rin yan sa kanilang investigasyon. Siyempre, di ba, kung ako yon kay BP Sara, harapin ko talaga. Kung alam ko sa sarili ko, bakit ako matatakot na harapin yan? At ipapahiya ko sila dahil alam kong ako yung nagsasabing totoo. Yun ang side ni BP Sara, kung yun nga talaga ang nangyari. At kung halimbawa lang naman, nakita natin, o nakita ng mga senador, kasi sila yung magiging judge dyan, makita nila na guilty itong si VP Sara, hindi ba pwede o kailangan, di ba, managot siya? Di ba? Kasi parang pagtataksil yan sa bayan. Kaya dapat dapat ikulong, managot ang dapat managot. Di ba? Yan po ang dapat natin na sundin. At papaano naman yung mga grupo o individual na nagsampa ng impeachment case? Di ba? Yung mga grupo ng individual o marginalized sector, yung grupo na nag-file ng mga kaparian at mga abogado, o yung mismong mga mamamayang Pilipino, ano ang pakinabang natin dito? Hindi ba kailangan nating malaman ang katotohanan? Di ba? Para mapakinggan natin yung magkabilang panig, kung sino nga ba talaga ang totoong nagsasabi ng totoo. Di ba? Dapat ang sundin natin para patas ang lahat. Kaya nga tayo may batas. Kaya nga tayo may korte. Para, di ba, kung meron man nagtatalo, kagaya ngayon, di ba, may impeachment na complaint na isasampa kay BP, meron niyang mamamagitan. Di ba? Kung halimbawa lang, ay mapatunayan, ay kailangan talagang may managot. Di ba? So, kaya guys, ano pong masasabi nyo dito? Di ba? Dahil talagang lumalabas yung ang sinasabi ng mga magkabilang panig. Halimbawa, sa mga DDS supporter o mga Sara supporter, talagang ayaw nila ng impeachment. Pero yung mga supporter naman ni BBM, na kung saan ay kahit sinabi na ni BBM ayaw ng impeachment, gusto pa rin nilang impeach si BP Sara. Pero tayo, ang opinion natin, sundin natin kung ano yung tama, di ba? Kung ano yung pinapatupad ng constitution natin. Kung legal yung impeachment, again, go ahead, di ba? Mag-impeach kayo. Patunayan nyo na tama ang iyong akusasyon dito kay BP Sara. At kung hindi namang tama, natural, malilinis ang kanyang pangalan at mawala na yung haka-haka na nanglustay siya na di umano sa confidential fund, di ba? So, yan po ang ating kailangan malaman sa ating mga kababayan na dapat sa kabila ng mga leader natin na matataas, mga panawagan, umiral po sana yung mismong batas na ating sinusunod. Dahil pag wala na tayong batas, wala na sumusunod dyan, buwagin na yung Korte Suprema at lahat ng mga batas na ginawa dito sa Pilipinas. Total, ayaw na mga sundin, di ba? Kung gusto lang sundin yung mga malalaking grupo, di ba? O yung mga politiko o yung mga individual. So, kailangan patas po, pero lahat, kung ano yung nararapat, dapat yun ang masusunod. Hindi yung malalaking grupo, hindi yung mga politisyan, kundi ang ating batas na umiiral sa ating bansa. So, kaya guys, anong masasabi nyo dito? Like and subscribe lang po sa ating channel. At mula ngayon, di ba, magbablog na rin po tayo sa ating channel ng mga isyong pambayan na dapat po natin pag-usapan dahil lahat po tayo dito ay may pakialam. Bakit? Dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Kaya magmalasakit po tayo sa ating mahal na inang bayan. Alright guys, so hanggang dito na lamang po. Susunod kong vlog. Thank you very much po sa lahat.